yung nakalaban mo, si Pulong Duterte, may lumabas na video. Of course, lumabas siya during the campaign. Pwedeng argument nila pinupolitika lang. Pero pinatunayan yung video eh. Kita naman ng lahat. May asawa, may pamilya ito, pero gumagawa siya ng ganon. Diba yung kumukuha ng babae sa isang aminadong bugaw. Diba yun ang kwento dyan? Tapos, tinakot. Diba, inaakma niyang sinasaksakan, although nakabaliktad yung kutsilyo. Kahit sa anggulo mo tingnan, mali yun. Bakit yun parang hindi naman kinonsider base sa resulta? Kasi ang laki pa rin ng panalo nitong si Pulong. Clearly mali yun. Ba't parang walang pakialam yung mga voters doon? O kung meron mang pakialam, tinanggap nila kasi binoto pa rin nila. Alam mo, yan yung mga katanungan na dapat sinasagot ng bawat isa na bumoto sa kanya, no? Before they go to sleep at night. And I'd like to think na actually meron namang mga nag-isip. Kasi Christian, alam mo, nung 2022, si Representative Pulong garnered 224,000 votes. No? Ngayon 2025, nabawasan yon, no? 203,557. So mga 21,000. Sabihin mong material or immaterial, the point is hindi pareho yung level. Hindi pwedeng sabihin na parang unthinking, tuloy-tuloy lang, no? Pare-pareho lang. Meron talagang mga nagbago ng kanilang pananaw. But I think also, talagang yung like I said, powerful, simple, and easy to do yung panawagan na vote straight. Vote straight. It saved many people, not just Damaweños, by the way, kasi yung panawagan sa vote straight kasama yung Duterte, di ba? It saved many people from having to think about other things. Simple lang no? Ganito yung sitwasyon, isa lang gagawin ko, I'll vote straight. Okay. Sa mga viewers natin, no, si Mags Maglana, lumaban siya dito kay Pulong sa pagka-kongresista ng 1st District, both in 2022 at again in 2025. Isa kang development worker, no? And nung may ginawa akong story dyan in 2022, medyo nakita kung paano mangampi niya si Mags Maglana. Pinapaliwanag talaga yung trabaho ng isang kongresista, etc. etc. Ang tiyaga nga eh. Pero this is not frustrate you in a way. You've twice run against Pulong Duterte. Same results and same reasons behind the decision of a lot of Davaoeños to vote for him. Don't you find it frustrating in a way? Ngayon nga, Christian, actually mas komplikado kasi as you know, hindi lang naman isang dinastiya ang aming kinaharap, no? Meron pang isa. Yes. Diba? At yung isang dinastiya na yun ay sinusuporta ng isa pang mas malaking dinastiya, yung dinastiya ng mga Marcos Romualdez. So talagang mas komplikado. At pumasok pa yung usapin ng ayuda, no? Alam mo, gusto kong banggitin, no, yung ayuda politics, yung ayuda governance talaga ay nakasama din naman kasi sa sa mga actually parang the ayuda politics help reinforce the cause of the Dutertes. Kasi dahil nga malawakan yung yung pagbagsak ng ayuda, parang feeling ko parang bordering on abuse of state resources na, no? In terms of paano talaga dinikit yung different types of ayuda sa isang dinastiya. Tapatin na natin. Garapal. Garapal naman talaga ginawa ng administrasyon doon sa ayuda. Very garapal. But alam mo paano tinurn around ng mga Duterte yung naratiba na yan? Simple lang. And they did this by actually appealing to the people's sense of who they are. No? Kasi sinabi lang naman nila, kung bibigyan kayo ng ayuda, tanggapin nyo. Kasi pera naman yan ng mamamayan. Pera nyo yan. Pera natin yan. Pero, bumoto kayo ng tama. No? Huwag kayong hindi kayo dapat nabibili. Hindi kayo nabibili bilang tao. So, alam mo yun, naka-reinforce pa yun sa people's sense of identity. Oo nga naman. Lalo na yun ang isa kong sorry, yun ang isa kong iniisip, no? Bakit parang sila bigla naging kampiyon ng good governance? Ito na example, no? But parang na-hijack pa nila yung naratibo ng good governance. Uy, kami yung good governance. Good governance ba yung meron kang higit na 600 million na confidential fund na ayaw mo o hindi mo maipaliwanag? Lumabas yung mga kung ano-ano mga pangalan
na highly suspect, mukhang peke. Mukhang inimbento yung mga pangalan para sabihin na meron tumanggap ng iba't ibang bahagi nitong confidential fund. Yeah. Well, yun na nga yung Gawain ba parang, yun ng isang matinong politiko? Christian, yun nga, ano ba tawag doon? Irony ba to? Tragedy? na yung, kasi Hindi, to parang be, gagawa niya nangyayari kasi. to Sorry be, ginagamit no, ko ni salitang kalye ng mga Duterte. Kasi to be ganun yung candid nangyayari. naman, Parang nagkakabastusan eh. hindi lang naman ngayon yung usapin ng abuse of state resources, no? Dati pa, yung mga Duterte mismo ay akusado nga sa ganyan, no? But yun na nga, na-hijack yung narrative para hindi lang para ma-skirt yung issue at hindi na sila masingil doon, naging champion patuloy sila. So, halimbawa, si VP Sara ay nung bumoto siya nung May 12, sinabi niya, i-champion niya yung anti-dynasty law, no? Ganyan. So, di ba? As you said, para paano ba bigla na ito yung mga problema na sila mismo ang promotor pero nagkaroon ng 180 degrees change at parang sila na ngayon ang champions ng opposite of it. Yun nga eh. Ito, nakikita ko yung mga comment dito ng mga ng mga viewers natin. Let me know what you think about this. Ang claim nila kasi, ako don't agree, no? Sinasabi nila, bobo. Yung mga bumoto sa mga Duterte. Sinasabi ng iba, blind fanatics. Ako kasi medyo, miski hindi ako taga dyan, no? Na-offend ako pag sasabihan mo diretsong bobo eh. Parang nami-miss mo yung yung nuances nung sitwasyon eh. Oo. At alam mo, hindi nakakatulong ang name calling kasi it only consolidates people's support for the status quo. Sa totoo lang, kapag di ba parang ano naman yan? I mean, if you put yourself in the shoes of these people or anyone na tinawag na ganyan, papayag ka bang tawagin kang bobo? Hindi, syempre. But instead of defending yourself, no, you will stick to the behavior because tinawag mo akong bobo pero hindi ako bobo. So hindi siya nag-put forward ng mga solusyon, hindi siya nakakatulong din sa pag-move forward. So I think it's easy for people to just summarily dismiss by name calling, pero hindi po talaga nakakatulong. And I say that not just because I'm from Davao, and my own take, as well as my group's take, has always been mag-usap tayo, mag-dialogue tayo. Kasi in the course of the conversation, of the dialogue, there's openness, no? Doesn't mean change happens kaagad, but that's the opening, no? You cannot undo 37 years of dynastic influences. And I have to say this, Christian, hindi lang naman 37 years yan kasi ang tuntungan ng 37 years of the dynastic influence of the Dutertes ay yung mas mahabang panahon na ang Davao ay under the control of the dictatorship under Marcos, di ba? Like the rest of the country. So talagang it's more complex, it's more nuanced than simply just saying, bobo kasi kayo or blind kayo. Kailangan kong linawin na I'm not defending the Dutertes. I'm trying to understand the people who voted for them. Because at the end of the day, sinasabi ko to, sinasabi, bakit mo kinakalaban ang mga Duterte or mga dinastiya? Ang sinasabi ko, hindi ko sila kinakalaban for the sake of kalabanin ko sila. I have to be in a position where kailangan nating ipaglaban ang mga taga Davao. Kasi we should never give up on the people of Davao. We have historic proof that we are a city that is able to discern and a city that is critical and can fight back. No? Ganun ang nature namin panahon ng Marcos dictatorship. Doesn't mean na dahil ganito ang sitwasyon namin ngayon ay na kami, no? That you can dismiss us and say ganyan lang talaga kayo. We will never give up on the people of Davao.